Chapter 11. Kanina ka pa tahimik, Penny, may problemen ba? Puna niya sa asawa nang makauwi na sila sa kondo na tinutuluyan nila. Napansin kasi niya na kanina pa walang kibo ang asawa, naninibago tuloy siya. Wala naman, pagod lang siguro ako, tugon nito sa kanya at nagpaalam na itong magpapahinga na ito. Humugot siya ng malalim na paghinga habang nakasunod ng tingin sa asawang papasok na sa silid nito. Pansin niyang nakalaylay ang mga balikat nito, kaya alam niyang may mali, o meron itong hindi nagustuhan. Paglabas naman kasi niya kanina sa library matapos siyang kausapin ng ama tungkol sa nagiging iringan nila ng kapatid, nadatna naman niya ang asawa na kausap ng kanyang mama. Wall na rin si Vlad nang lumabas siya ng library, umakyat na daw ito para magpahinga saad ng mama niya kanina. Napansin naman niyang iba na ang aura ng kanyang asawa. Malungkot na ang magandang mata nito, kaya hindi na niya napigilan ang magtanong rito kanina at sinabi naman itong pagod lang ito, pero iba ang pakiramdam niya. Alam niyang naguguluhan din si Penny sa sitwasyon nilang dalawa, lalo na't nakikisawsaw ba ang kanyang kapatid at sinasabing mahal nito si Penny. Kahit naman mahal ni Vlad si Penny, wala na rin pag-asa pa para sa dalawa, dahil naangkin na niya si Penny, hindi naman yata magandang tignan kung matapos niyang maangkin si Penny maaangkin din ito ng kanyang kapatid. Masyado namang immoral ang bagay na iyon. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at lumakad patungo sa saradong pintuan ng silid na kinaroroonan ni Penny. Kumatok siya ng isang beses at hindi na hinintay na sumagot ang asawa at inikot ang doorknob, hindi iyon nakalock kaya inulak na niya iyon papasok at sumilip sa loob. Hindi naman niya inasahan ang kanyang nakita sa loob. Arkin. Hiyaw ni Penny at mabilis na tinakip sa katawan nito ang hinubad na nitong bestida. Pasensya na, paumanhin niya. Hindi naman kasi niya inakala na nagbibihis pa lang pala ito, kaya naabutan niya itong undies lang ang suot sa katawan. You should knock first. Asik nito sa kanya habang pilit pa rin tinatakpan ang katawan nito sa kanya na as if naman na hindi pa niya nakita ang buong katawan nito. I did. Hindi ka naman sumagot kaya tumuloy na ko, he answered habang hindi inaalis ang mga mata sa magandang mukha ni Penny na gulat sa kanya. Isa pa, he said na sadyang banitin ang sasabihin at humakbang palapit rito. Arkin, lumabas ka muna, magbibihis lang ako, saad nito sa kanya. Bahagya siyang ngumiti rito. Isn't nangako ito nagagampanan nito ang papel nito bilang asawa niya. Nagagawin nito ang obligasyon nito sa kanya sa kama. And isa pa na isuko na nito sa kanya ang virginity nito, kaya wala na itong dapat pang itago sa kanya. Penny, baka nakakalimutan mo mag-asawa tayo, he said at pinasada ng tingin ang kabuuan ng katawan nito. Huminto siya sa paglalakad at lalo pang pinagmasdan ang magandang katawan ng dalaga. Bukod sa may maganda itong katawan, napakakinis pa nito. Bigla tuloy na nariwas sa kanya ang pinagsaluhan nila ng asawa sa Baguio. Ilang gabi na ba niyang binabalik-balikan sa isip niya ang magandang nangyari sa kanila ni Penny, ang gabing hindi niya makakalimutan buong buhay niya. Dahil si Penny pa lang ang nakasiping niyang nagpagulo sa isip niya ng husto. Ilang beses na nga rin niyang naisip na ulitin ang pinagsaluhan nila ng asawa sa Baguio, kaya lang ayaw naman niyang matakot sa kanya ang asawa, ayaw niyang baka isipin ito sinasamantala niya ito dahil submissive ito sa kanya, although may karapatan naman siya dahil asawa niya ito. I know that, tugon nito na sakto lang umabot sa tenga niya. Ngumisi siya habang nakatingin sa inosenteng mga mata ng asawa. Isa sa nagustuhan niya kay Penny ay ang kainosentehan nito, kung sa bagay bata pa kasi ito. Muli siyang humakbang palapit sa asawa. Hindi naman siguro masama kung hingin niyang sundan na nila ang pinagsaluhan nila sa Baguio. Penny, tawag niya sa asawa nang huminto sa harapan nito at hinawakan ang baba nito. You are so beautiful, kanina sa dinner, he said. Totoo naman iyon, kahit medyo maugulo lumutang pa rin ang ganda ng kanyang asawa. Salamat, pasalamat niya rito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa bawat papuri sa iyo, sweetheart, he said. Nalipat naman ang kanyang kamay sa plangji nito. Banayad ang paghaplos na ginagawa niya sa asawa, inaakit niya ito. Penny, sweetheart, tawag niya sa asawa. Arkin, tawag naman nito sa pangalan niya habang hindi sila nag-aalis ng tingin sa isa't isa. I know masyadong toxic ang gabing ito, and also pagod ka na rin, he said. Yes, tugon naman nito sa kanya. But, still, I want you tonight, sweetheart, he said.
Nakita niyang nagulat ito sa sinabi niya, pero saglit lang iyon at agad itong nakabawi. "Can I have you tonight, sweetheart?" He asked habang patuloy ang banayad na paghaplos sa pisngi nito. Ramdam naman niyang naaakit ito sa ginagawa niya rito. "You don't need to US, Arkin. I am your wife. It's my obligation to fulfill your needs," Penny answered. Napangiti siya sa naging tugon ng asawa at agad na nagyuko ng ulo para maabot ang labi ng asawa na ilang araw na niyang nais halikan. Ilang araw na rin siyang nagtitiis na magkasama sila ni Penny sa ilsang bubong pero hindi pa nila nauulit ang kaganapan nila sa Baguio. "I missed your lips so much, sweetheart," he whispered nang halos magkadikit na ang kanilang mga labi. Wala namang naging tugon ng asawa sa kanya. Nanatili lang itong naghihintay sa labi niya. Ganoon pa man hawak pa rin ito ang bestidang nahubad nito kanina at tinatakip pa rin sa katawan nito. Siya na lang ang magtatanggal nun mamaya. Dahil mukhang hindi naman talaga utol ang asawa sa nais niya, kaya tinuloy na niya ang paglapit sa labi nito at inangkin ang malambot nitong labi. Para siyang nakahinga ng maluwag nang maangkin ang labi ng asawa. Hindi naman siya nabigo dahil agad namang tumugon ang asawa sa halik niya. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, sinamantala na niya ang pagkakataon na alisin ang pinangtatakip ng asawa sa katawan nito at hinayaang bumagsak iyon sa sahig. Habang magkalapat ang kanilang mga labi gumapang na rin ang kanyang kamay para mahaplos ang may kalakihang dibdib ng asawa. Kinapanan niya ang hook ng bra nito at agad na hinubad leon at binagsak sa sahig kasama ang dress nito. Wala na siyang sinayang na pagkakataon at hinaplos ang magkabilang dibdib ng asawa habang angkin ang labi nito. Nagsisimula pa nga lang sila magpainit ng asawa nagwawala at galit na agad ang kanyang alaga sa loob ng kanyang pantalon. Ganoon katindi ang pagnanasang nararamdaman niya sa asawa. Ungol ng asawa nang pakawalan niya ang labi nito at dama po ang kanyang labi sa leeg nito. Hinawit naman nito ang mga kamay nito sa leeg niya habang nagpapakasasa ang kanyang labi sa leeg nito pababa sa dibdib ng asawa. Hinala na rin niya ang maliit na bewang ng asawa para magdikit ang kanilang mga katawan na nag-aapoy na sa init. Arkin, ungol nito sa pangalan niya. Alam niyang hindi lang pananabik sa katawan ng asawa kaya ganito katindi ang pagnanasang nararamdaman niya rito. Nais rin kasi niyang ma-relax at makalimot kahit sandali sa kanilang mga problema, lalo na ang problema sa kapatid niya. Mahal naman niya si Vlad pero hindi niya kayang iparaya sa kapatid ang isang katulad ni Penny. Habang enjoy siya sa magkabilang dibdib ng asawa naramdaman niyang gumapang ang isang kamay nito sa kanyang malapad na dibdib at tinataas nito ang kanyang suot na damit. Nagustuhan niya ang kinikilos ng asawa, tila nais na rin nitong makipagsabayan sa kanya. Hindi katulad noong una na halos siya ang gumawa ng lahat. Ganitong kasiping ang gusto niya yung nais makilag paligsaan sa kanya sa galing. Layang nais makipaggalingan sa kanya pagdating sa pakikipagtalik-talik. Nagawang maubad ng asawa ang kanyang pang-itaas at agad nitong sinunod ang kanyang pantalon. "What are you doing, sweetheart?" He asked nang iwan muna niya ang dibdib nito. "I want to please you," Penny answered. "Please me?" He asked back. "Yes, Arkin," tugon nito. "Gusto kong gawin ang lahat ng bagay na dapat ginagawa ko sa iyo bilang asawa mo," saad pa nito. "Baka nabibigla ka lang Penny," he said. "No, Arkin," tugon nito sabay iling ng ulo. "Are you okay, Penny?" He asked matapos nilang kapwa marating ang langit at ngayon naman ay nakatitig silang pareho sa puting kisame. Kapwa nga rin nila habol ang kanilang mga hininga. "Yes, Arkin, I am okay," tugon sa kanya ng asawa nang lumingon ito sa kanya para sulyapan siya. Nakangiti ito at baka sa magandang mukha nito ang saya. Kaya naman ngumiti rin siya sa asawa. "Thank you, sweetheart," pasalamat niya sa asawa. "Thank you saan?" tanong nito sa kanya. "Sa lahat ng ginagawa mo para sa akin," tugon niya sabay haplos sa magandang mukha nito. "Asawa mo ko, Arkin anuman ang gawin ko para sa iyo talaga iyon at deserve mo," saad nito sa kanya. Ngiti ang kanyang naging tugon sa asawa habang hindi inaalis ang mga mata sa maganda nitong mukha. Kung nagkataon siguro na hindi masyadong bata si Penny para sa kanya, at hindi sila pinagkasundo lamang ng kanilang mga magulang, baka sakaling pwede pang magbago ang tingin niya rito. Baka pwedeng totoong asawa na ang tingin ang turing niya kay Penny.
Aaminin niyang nasorpresa siya sa pinakita nitong performance sa kanya kanina. Hindi nga niya inakala na mag-e-enjoy siya ng todo at masasarapan, lalo na't alam niya at halata niya sa kilos ni Penny na nangangapa pa ito sa ginagawa. Ganoon pa man nagtagumpay ito, naibigay nito ang satisfaction na hinahanap-hanap niya sa isang pagtatalik, at tiyak niyang masusonde pa ng maraming beses ang ganoong pagtatalik nila ng asawa. "How do you feel, anyway?" he asked. "About what?" Penny asked back. "Sa ginawa mo kanina para sa akin," tugon niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pamumula ng pisngi nito sa sinabi niya rito. Nag-iwas rin ito ng tingin sa kanya, halatang nahihiya ito sa tanong niya. Well, mag-asawa na sila at marami pang mga ganoong bagay ang pagsasaluhan nila, kaya dapat lang na mawala na ang hiya nito sa kanya. Mas attractive kasi ito pag confident ito at aware sa ginagawa nito sa kanya. Well, simula nito na hindi man nakatingin sa kanya. Kaya naman mabilis siyang pumwesto sa ibabaw ng hubad na katawan nito. Nagulat pa nga ito sa ginawa niya, pero agad din itong nakabol at ngumiti sa kanya. "Tell me, sweetheart," he whispered sa labi ng asawa. Sa ganitong posisyon nila ng asawa sumiklab na naman ang init sa kanyang buong katawan, at nais muling angkinin ng asawa kahit ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Naramdam nga niyang tumayo na naman ang kanyang alaga, at tiyak na nararamdaman iyon ng asawa. "Ano ba ang dapat kong sabihin?" Tanong nito habang lalong namumula ang pisngi nito. "Did you like it? Did you enjoy it?" he asked. "I love you," Arkin mabilis na tugon sa kanya ng asawa. Ngumiti siya habang titig na titig sa asawa. "I love it too," he said at inangkin ang labi ng asawa. Aga naman itong gumanti ng halik sa kanya at kinawit ang mga kamay sa batok niya. Kaya ano pa nga ba ang susunod niyang gagawin kundi ipagpatuloy na ang kanyang nasimulan, mukha naman kasing ready na rin naman ang asawa sa round 2 nila. Nang pakawalan niya ang labi ng asawa tinanong na muna niya ito kung handa na ba ito sa second round. "Are you ready for the next round?" he asked his beautiful wife. "Yes, Arkin, I am ready, kahit ilang rounds pa yan. I am ready," tugon nito sa kanya. Ngumiti siya sa asawa. Mukhang pagdating sa bagay na ito magkakasundo sila ng asawa, mukha kasing iisa ang gusto nila sa isa't isa. Kapwa mainit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Kung ganito rin ang ganito ang asawa sa kanya, tiyak na magtatagal ang kanilang pagsasama. Mabuti na lang din at marami siyang nakahandang condoms para magamit niya sa asawa. Napakabata pa kasi ni Penny para maging mommy na ito. Isa pa ang pagkakaroon ng anak at pagbuo ng isang pamilya ay dapat pinagpaplanuhan at kapwa sila ni Penny na nakahanda na maging mga magulang. Ngayon mag-e-enjoy muna SIL sa isa't isa sa kung ano ang kanilang pinagsasaluhan. Muli na puno ng malakas na ungol ang buong silid. Ito pa nga lang ang ikatlong pagtatalik nila ng asawa pero parang ayaw na niyang tigilan ang batang katawan nito. Bukod sa bata pa si Penny, madali itong matuto sa lahat ng bagay, kaya naman natutuwa siya sa kanyang asawa. Sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi na angkin niya muli ang asawa. Kung hindi nga lang ni mabibigla o matatakot ang asawa iisa pa siya rito. Hindi kasi nakakasawa ang katawan nito, layang tipong habang inaangkin niya ito lalo siyang nasasabik, at sa bawat pagtatalik nila makakaibang pinamamalas ang asawa sa kanya, na nais pa niyang i-explore ng i-explore. Sa ngayon sapat na muna ang dalawang round sa kanila ng asawa, matagal pa naman silang magsasama at magagawa pa niyang muli ang lahat ng nais niya sa asawa. Mas mabuti nang huwag muna niyang biglain ang bata nitong katawan. Matapos niyang makapagpahinga sa tabi ng asawa bumangon siya para bumaba na sa kama at lumabas na sa silid. Sa sala kasi siya natutulog tuwing gabi, hindi pa sila nagsisiping ng asawa sa kama. "Where are you going?" Penny asked him. "Lalabas na ko sweetheart, para naman makapagpahinga ka na," tugon niya sa asawa. "Thank you, sweetheart and good night," saad pa niya at hinalikan ng asawa sa noo. Arkin, wait, pidgel ng asawa sa kanya at bumangon ito mula sa pagkakahiga. Napalunok pa siya nang hindi man nag-abala ang asawa na takpan ang hubad nitong katawan. Kaya naman ayon ang alaga niya nag-react na naman. Tumagilid siya ng tayo para hindi mapansin ng asawa na gising at handa na naman sumabak sa labanan ang kanyang alaga. "Bakit hindi ka na lang dito matulog?" Penny said. Medyo nagulat siya at hindi inaasahan ang sinabi ng asawa.
Lisa lang ang silid rito, at alam kong nagtitiis ka lang sa may sofa. Malaki naman ang kama rito kaya pwede na tayong magtabi, litanya ng asawa sa kanya. Hindi siya agad nakasagot sa sinabi ng asawa at humugot alya ng malalim na paghinga. Paano kaya siya makakatulog na katabi ang isang diyosa? Makakatulog kaya siya na hindi magyayayang mag-round 3 pa sila ng asawa? Please, Arkin, pakiusap ng asawa sa kanya. Nakita pa niyang pinapungay nito ang mga mata nito. Sino ba namang lalaki ang makakatanggi sa ganito kagandang babae na makatabi sa pagtulog? Okay, sure, dito na ako matutulog, tugon niya sa asawa. Yay! Masiglang saad nito at pumalakpak pa ito. Napangiti na lang siya sabay, iling ng ulo. Bago sila natulog naghilamos pa sila ng asawa. Natulala na naman siya nang lumakad si Penny ng hubad palabas ng silid nila. Hindi tuloy niya mapigilan sundan ng tingin ang asawa hanggang sa makalabas na ito ng silid. Easy boy, bulong niya sa alaga niyang nakatayo na naman at galit na ng yuko niya ito para tignan. Masyado namang nakakahiya kay Penny kung hihirit pa siya ng round 3 baka magmukha na siyang Meniochis kung gagawin niya leon. Sa ngayon tama na muna ang hanggang round 2, sa susunod na sila magdadagdag ng isa pang round. Pagpasok ni Penny sa silid wala pa rin itong saplot kaya naman parang sumakit na ang kanyang puson, kahit nakapagpalabas naman na siya ng 2 beses. Maghilamos ka na rin, saad pa ni Penny sa kanya habang naghahanap ito ng maisusuot. Basta huwag lang itong tatabi sa kanya ng walang saplot, baka kasi makalimot siya na sa susunod pa sila magra-round 3 sige. Tugon niya at mabilis na siyang bumaba ng kama at binilisan na rin ang paglalakad palabas ng silid. Buti na nga lang at nakasuot na ang pants niya, kung hindi makikita ng asawa na handa na namang sumabak ang alaga niya sa labanan. Nakahinga naman siya nang maluwag nang makalabas na siya ng silid. I don't get it, bulong niya sa sarili. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit sabik na sabik siya kay Penny. Sawa naman siya sa babae noon pa man hanggang sa ngayon, pero pagdating sa asawa niya para siyang nabakant ng mahabang taon sa kasabikan rito. Palakad na sana siya patungo sa bathroom nang marinig ang ring ng kanyang cellphone na nasa sofa. Lumakad siya roon para tignan kung sino ang tumatawag. Napakunot ang kanyang noo nang mabasang si Jackie ang tumatawag. Tinitigan lang niya ang screen ng kanyang cellphone pero hindi sinasagot ang tawag ng nobya. Saka na lang niya iyon hinihagis pabalik sa sofa at lumakad na patungo sa bathroom. Nais na niyang matapos sa pagligo at nang makabalik na sa silid kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Habang nakatutok ang hubad na katawan sa shower hindi niya maiwasang isipin ang pinagsaluhan nila ng asawa. Don't worry, Arkin, marami pang susunod at mauulit muli ang pinagsaluhan niyo ni Penny, bulong niya sa sarili. Agad na rin siyang nagbihis matapos maligo. Hindi siya sanay matulog na may suot na pang itaas, tanging jogger lang ang suot niya, but this kinailangan niyang magdamit pang itaas, baka kasi hindi siya makapagpigil at puyaten pa niya ang asawa. Bago siya pumasok sa silid kinuha na muna niya ang cellphone niya sa may sofa. May message sa kanya si Jackie kaya binasa na muna niya. See you tomorrow, babe, message sa kanya ni Jackie. Mukhang nakabalik na rin ito sa San Nicolas. Nagtaas lang siya ng kilay at hindi na nag-reply pa rito. Wala naman kasi siyang balak makipagkita rito bukas. Busy pa siya kay Penny, sa kanyang asawa. Nais muna niyang ituon ang atensyon niya sa asawa. Nagising siyang tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib at nang magmulat siya ng mga mata nakita niyang nakasiksik si Arkin sa batok niya habang mahimbing pa rin ang tulog nito. Kaya naman pala may mabigat siyang nararamdaman na kayakap sa kanya ang asawa. Napangiti siya habang nakatingin sa asawa na tulog pa rin. Ganitong umaga ang matagal na niyang pinapangarap na maranasan kag Arkin, at mukhang ito na ang simula. Good morning, Arkin, bulong na bati niya sa asawa at maingat na hinaplos ang gwapong mukha nito. Kahit tulog pa ito napakagwapo pa rin nito, kung sa bagay anuman anggulo ng asawa sadyang napakagwapo nito. I love you, Arkin, bulong niya sa asawa habang hindi pa rin maalis-alis ang tingin rito. Sobra-sobra ang pagmamahal niya kay Arkin, kaya lahat titiisin niya at pipilitin niyang makagawa ng paraan para mahalin din siya ng asawa. Malayo-layo na ang kanyang narating, kapiling na niya ang lalaking pinakamamahal.
Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon paibigan ito at magagawa niya iyon sa paraan na alam niya at iyon ay ang akitin ng asawa at pagsilbihan ito. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Arkin, mahalin mo lang din sana ako, bulong niya. Maaga pa naman kaya hinayaan na muna niyang nasa ganoong posisyon sila ng asawa kahit ilang minuto lang bago siya bumangon at ihanda ang mga kailangan ng asawa sa pagpasok sa opisina. Mula nang magsama sila ni Arkin, inaasikaso na niya ang mga personal na kailangan ng asawa lalo na pagdating sa susuotan nito sa trabaho. Siya na rin ang naghahanda sa almusal ng asawa, natutuwa nga Sly dahil nagustuhan nito ang timpla niyang kape para rito. Kahit papano nagagampanan na niya ang papel niya bilang asawa nito. Maingat niyang inalis ang mga kamay ng asawa na nakapulupot sa kanyang katawan, iniiwasan niyang magising ito. Nais niyang makapaghanda na muna ng breakfast bago ito magising. Ito ang unang pagkakataon na nagsama sila ng asawa sa silid at natulog sa lisang kama. At hiling niyang sana masundan pa hanggang sa lagi na silang magtatabi nito sa pagtulog katulad ng tunay na mag-asawa. Tunay naman kasi silang mag-asawa. Kasal sila at legal iyon. Ginagawa din nila ang mga bagay na dapat ay mag-asawa lang ang gumagawa. Pinagpasalamat niyang hindi nagising ang asawa nang bumaba siya ng kama. Bago siya tuluyang lumakad palabas ng silid, tinitigan muna niya ang asawa na may ngiti sa labi. Sana lang talaga marami pa silang umagang pagsasaluhan katulad nito ni Arkin. Bago siya lumabas nagsuot muna siya ng robe pero hindi na nagpalit ng pantulog niyang suot. Nakalingiri siya sa kanyang pantulog para naman laging naaakit sa kanya ang asawa. Maraming magagandang nangyari sa kanila ng asawa kagabi. Isa na roon ang tila comfortable na sila na magkasama sa iisang silid at magkatabi sa iisang kama. And also nakadalawang round sila kagabi, 2 beses siyang inangkin ng asawa kagabi at gustong-gusto naman niya. Naghihintay pa nga siya na gawin ng 3 ng asawa, kaya lang hindi na nito ginawa. Nahihiya naman siya ang gumawa ng moves para sa kanilang 3rd round, baka isipin pa ni Arkin na wala siyang kapaguran. Anyway, sa susunod naman pwede niyang gawin iyon, kung hindi madidagdagan ng 2 rounds nila ng asawa siya na ang magdada moves para sa kanilang 3rd rounds. Lakasan lang naman ng loob Lion, baka nga lalo pang ma-turn on sa kanya ang asawa at mabaliw na talaga ito sa kanya ng tuluyan. About hanggang tenga ang kanyang ngiti habang inihahanda niya ang almusal nila ng asawa. Iba din ang tuwang nararamdaman niya, isama pang napakagaan ng kanyang pakiramdam. Marahil dahil sa nakadalawang round sila ni Arkin kagabi. Who knows? Baka mamaya din, bulong niya sa sarili habang inyahin ang mga noluto niyang almusal para sa kanila ni Arkin. Nakahanda na rin ang suit na isusuot nito mamaya. Tama namang paglabas ng asawa sa silid, nakahanda na ang mesa para sa kanila. Good morning, sweetheart, bati nito sa kanya habang palapit ito sa kinatatayuan niya. Good morning, Arkin, bati rin niya sa asawa sabay halik pa nito sa pisngi niya na kinabigla niya noong una, pero agad din namang nakabawi. Dapat na talaga siyang masanay sa ganitong senaryo ng asawa. Kumain na tayo, nakahanda na ang mesa, she said at mabilis na tumalikod para kunin na ang mainit na kape na tinimpla niya kanina. Pigil naman ang kanyang ngiti at kilig habang naglalakad. Hindi dapat mahalata ng asawa na kinikilig siya ng sobra rito. Coffee, saad niya ng ay lapag sa harapan ng asawa ang kape nito at naupo na rin siya para sabay na silang kumain nito. How's your night? Tanong nito habang kumakain na sila. Was good, tugon niya. Nakatulog ka ba kahit katabi mo ko? Arkin asked her. Tumango siya sa asawa. Okay lang ba na magkatabi tayo matulog? Hindi ba ko malikot at nakakaistorbo sa iyo? Magkasunod na tanong nito sa kanya. Agad niyang iniling ang kanyang ulo. Mahimbing nga ang tulog ko ngayong may katabi na ko, saad niya sa asawa at ngumiti. Really? Paninigurado nito. Yes, she answered. Totoo naman kasi yun, napaka-comfortable niya dahil katabi niya ang asawa sa pagtulog at nais niyang maulit pa iyon at iyon na ang maging regular nilang pagtulog nito. So, okay lang na doon pa ako matulog mamayang gabi? Arkin asked. Oo naman, wala naman problema sa akin iyon, tugon niya sa asawa. Ngumiti naman ito sa kanya. Ngiting kakaiba at aaminin niyang ngiti at titig pa lang ng asawa naghahatid na ng kakaibang init sa kanyang buong katawan. Matapos nilang kumain, pinagtulungan na nila ang pagliligpit ng kanilang pinagkainan, para na rin makaligo na sila at makapaghanda pagpasok.
Siya papasok sa school at sa opisina naman ang asawa. Mauna ka nang maligo kung gusto mo, she said matapos nilang maligpit at malinis ang kalota nila. Bakit hindi pa tayo magsabay sa pagligo? Nagulat siya sa sinabi ng asawa at nanlalaki ang kanyang mga mata na napatitig rito. Why? Ayaw mo ba? Arkin asked habang nakatingin sa asawa. Medyo natulala kasi siya at hindi inaasahan ang sinabi ng asawa. Napalunok siya at pinaikit muna ang mga mata saglit para mag-sink in sa kanya ang sinabi nitong magsasabay sila sa pagligo. Duda siyang maliligo lang sila, tiyak na may iba pa silang gagawin ng asawa sa loob ng bathroom. Paimpol niyang sinulyapan ang orasan, nakita niyang may oras pa sila sa kung ano man ang nais gawin ng asawa. Kaya naman pumayag na siya na sabay sila nitong maligo. Isa pa mag-asawa sila at hindi niya dapat tinatanggian ang asawa, lalo na't nais niyang makuha ang paang loob nito at ma-in-love na ito sa kanya ng tuluyan. Sabay na silang pumasok sa bathroom at hindi nga siya nagkamali, may ibang balak ang asawa sa pagnanais na sabay sila nitong maligo. Kapwa sila hubot-hubad ng asawa nang tumutok sa shower. Sa pagkakaalam niya malamig ang tubig tuwing umaga, pero ngayon dahil kasama niya ang asawa hindi niya maramdaman ang lamig, init sa kanyang katawan ang kanyang nararamdaman. Nakakapanibago naman po kayo sir, parang ang sigla niyo ngayon, puna sa kanya ng kanyang secretary matapos niya itong batiin ng good morning. Ah, masigla ba ko? Nakangiting tanong niya rito. Although kanina pa niya halata sa sarili na iba ang kanyang energy. Masaya siya at masigla. Iba din pala ang nagagawa ng may babaeng nag-aasikaso sa kanya. Opo sir, ibang-iba sa dati, tugon sa kanya ng secretary. Talaga ba, saad niya at nagpaalam na sa secretary na papasok na sa loob ng opisina. Kape po, alok nito. Tapos na tugon niya rito at lumakad na papasok sa loob. Mula nang magsama sila ni Penny sa condo unit niya lagi na siyang nakakapag-almusal at kape bago pumasok sa trabaho, kaya hindi na niya kailangan magpatimpla pa sa secretary niya. Pag-upo niya sa swivel chair napansin niyang abot tenga pa rin ang kanyang ngiti. Isipin nga lang niya ang maganda at bata niyang asawa na papangiti na siya. Pakiramdam niya nagagampanan talaga ni Penny ang papel nito bilang asawa niya. Mukhang nahanap na niya ang lahat ng kailangan niya sa kanyang asawa. Lahat naman kasi kayang gawin ni Penny para sa kanya, lalo na pagdating sa pakikipagtalik. Ano ba ang nangyayari sa iyo Arkin, para namang ngayon ka lang nagkaroon bulong-bulong niya sa sarili at sinimula ng buksan ang kanyang laptop para makapagsimula na sa trabaho at makauwi na siya ng maaga para mas ando ang asawa at makasama na ito. Parang ayaw nga niyang umalis kanina nang ihatid niya si Penny sa campus nito. Kung noon hindi siya bumababa ng sasakyan dahil iyon ang gusto ni Penny, pinagtitinginan daw kasi siya ng mga kaeskwela nitong babae. Aware naman siya na malakas ang dating niya sa mga babae, lalo na sa mga kabataang katulad ni Penny. Pero kanina proud niyang inihatid si Penny hanggang sa loob ng campus nito at hawak pa ang kamay ng asawa, hindi niya pansin ang mga matang nakasunod sa kanila, dapat naman niyang ipagmalaki ang kanyang magandang asawa. At para na rin ipaalam na niya sa mga kaeskwela nito na may relasyon sila. Wala siyang balak itago ang anumang namamagitan sa kanila ni Penny, asawa niya ito na dapat niyang ipagmalaki, para na rin wala ng lalaki pang lumapit rito, tama na ang kapatid niyang si Vlad bilang karibal niya. Hindi na dapat madagdagan pa ang mga lalaking magkakagusto sa asawa niya. Arkin napaangat ang ulo niya nang marinig ang tawag sa kanya mula sa may pintuan. Nakita niya si Jackie na nakasilip ang ulo sa may pintuan. Tinaas pa nito ang dala nitong kape galing sa kilalang coffee shop. Good morning, babe, coffee. Nakangiting bati sa kanya ni Jackie at tumuloy na ito sa pagpasok sa loob ng kanyang opisina. Napahugot siya ng malalim na paghinga habang nakatingin sa nobya na masiglang palapit sa kanya. Hindi mo ba ko na-miss? Tanong nito sa kanya nang makalapit sa kanya at pinatong ang kape na dala nito sa desk niya saka ito naupo sa kanyang kondongan. Mariin niyang pinaikit ang mga mata at kinalma ang sarili. Ramdam niyang hindi na siya excited sa nobya ngayon. Nawala na ang excitement niya sa tuwing makikita si Jackie. Lalo na't ilang araw din silang hindi nagkikita nito, dahil umalis ito ng bansa at nag-show sa ibang bansa. Hinalikan siya sa labi ni Jackal sa sensual na paraan, bagay na alam ng nobya na isa sa gustong-gusto niya. Pero this time wala siyang naramdamang kakaiba,
hindi siya nakaramdam ng init sa kanyang katawan katulad ng madalas niyang maramdaman kay Jackie kahit makita pa lang niya ito at hindi pa siya nito hinahalikan. Arkin. Tawag nito sa kanya matapos siya nitong halikan. Sa dami ng kanya ni napupuna hindi na niya namalayan kung nakaganti ba siya ng halik sa nobya. Napatingin siya rito at baka sa mga mata nito ang disappointment, mukhang hindi siya nakaganti ng halik rito. May problema ka ba? Kunot noong tanong sa kanya ni Jackie. Wala, tugon niya at hinawakan niya ito sa bewang para alisin na ito sa kondongan niya saka siya tumayo sa kinauupuan at lumakad palayo kay Jackie. Arkin, what's wrong? Tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot, humugot-slay ng malalim na paghinga at nagtuloy sa may bintana para tumingin sa labas. Maybe it's time na tapusin na niya ang relasyon niya kay Jackie at mag-focus na siya sa kanyang asawa, kahit papayag naman si Penny na nariyan pa rin si Jackie sa buhay niya. Nakakapanibago ka, saad ni Jackal sa kanya nang lapitan siya nito at yakapin sa kanyang likuran at dam-aikit sa likod niya. Hindi ka ganito sa akin sa tuwing magkakalayo tayo, lagi mo kong namimiss pag hindi mo ko nakakasama ng ilang araw. Bakit ngayon parang ang lamig mo na, litanya and Jackal sa kanya. Wala na naman siyang naging tugon sa nobya. Hindi pa kasi niya malaman kung handa na ba siyang mawala si Jackie sa buhay niya. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag at messages ko. Akala ko busy ka lang, Leon pala nanlalamig ka na, patuloy pa nito sa kanya. Naramdaman niyang kumalas ito ng yakap sa likuran niya at umikot para harapin siya. Babe, may nagawa ba akong mali? Tanong nito sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Kung dati pag ganito na ang paghaplos sa kanya ni Jackie Bomb ibigay na siya, nawawala na ang anumang panlalamig na nararamdaman niya rito. Pero ngayon iba na talaga. Tell me, babe, I will fix it, saad pa nito at lalo pang nilapit ang sarili nito sa kanya. Napapikit pa nga siya nang maramdaman niya ang kamay nitong gumapang pababa sa suot niyang slacks at hawakan ang kanyang pagkalalaki. I am willing to be your servant today, Jackie sold in a seductive way. Hindi siya nakatugon, parang gusto niya na parang ayaw niya. Nagdadalawang isip talaga siya, dahil na rin nakahawi ang makapal na kurtina sa bintana kinalangan pang takpan ni Jackie ang bintana sa kurtina at muli siyang hinarap nito. Kung ano man ang problema mo babe, tatanggalin ko, saad pa nito nang humarap ito muli sa kanya at hawakan ang kanyang pagkalalaki. Ramdam naman niyang nagising pa rin ang kanyang alaga, pero hindi ganoon ka-excited pag si Penny ang kasama niya. Ramdam nga rin niya ang lamig sa loob ng kanyang opisina, hindi katulad ng dati na halos pagpawisan siya agad. Sinimulan siyang halik-halikan ni Jackie sa labi pababa sa kanyang leeg, habang ibinababa na nito ang kanyang zipper. Naroon ang pagnanais na itulak ang nobya at naroon rin ang pagnanais na ituloy nito ang ginagawa. Napapikit siya ng mga mata at ang magandang mukha ng kanyang asawa ang nakikita niya. Paluhod na si Jackie sa kanyang harapan nang hawakan niya ito sa balikat. Why? Nagtatakang tanong nito, bago pa man siya makasagot bumukas ang pintuan ng kanyang opisina na kapwa pa kinagulat nila ni Jackie. Si Vlad ang tao sa pinto na natigilan din nang makita sila ni Jackie sa ganoong posisyon. Masamang tingin ang pinukol ni Vlad sa kanya. Hi, Vlad, bati ni Jackie sa kapatid niya sabay tayo ng tuwid at hindi na naituloy nito ang pagluhod sa harapan niya. Hindi naman tumugon ang kapatid kay Jackie, na natili itong nakatingin sa kanya ng masama. Sa dating ng kapatid mukhang lalong nadagdagan ang galit nito sa kanya. I need to talk to you, kuya tapusin niyo na Lion, mariing saad ni Vlad at muling lumabas ng silid. What's wrong with you brother? Tanong ni Jackie sa kanya. Mag-usap na lang tayo sa susunod saad niya kay Jackie. Damn! Inis na mura nito. Hindi ko alam kung ano ang problema niyong magkapatid o ng pamilya niyo. Pero sana naman huwag niyo kong idamay. Inis na saad ni Jackie sa kanya at padabog itong naglakad patungo sa desk niya para kunin ang bag nito at ang isang kape na dala nito, iniwan nito ang isa para sa kanya. Tawagan mo ko pagtapos na iyang drama niyo, saad pa nito at tuluyan nang lumakad patungo sa pintuan at lumabas. Hindi nakaligtas sa kanya ang malakas na pagsara nito sa pintuan. Napalang na lang siya ng ulo at nagbuga ng hangin. Napakaganda ng simula ng kanyang araw, pero heto problema na agad ang pumalit sa magandang araw niya. Hindi pa man siya nakakabalik sa desk niya nang pumasok sa opisina si Vlad. Hanggang dito pa naman kuya pinapapunta mo si Jackie.
Wala ka na ba talagang kahihiyan kuya at patuloy ang panloloko mo kay Penny? Galit na bungad ng kapatid sa kanya. Ano ba ang kailangan mo Vlad? Kalmadong tanong niya. Ayaw niyang patulan ang kapatid. Magkapatid pa rin sila at siya ang matanda kaya dapat na siya na ang umunawa sa kapatid. Isa pa hindi sila dapat nag-aaway nito nang dahil lang sa isang babae. Gusto kitang makausap about kay Penny. At hindi ko inaasahan na maabutin ko ang babaeng iyon dito, galit nitong tugon sa kanya. Ano ba ang sasabihin mo? Tanong niya. Pilit pa ring pinananatiling kalmado ang sarili sa harap ng kapatid. Pinapakiusapan ako ni na papa at mama na umalis muna ng bansa at ipagpatuloy ko na lang daw ang pag-aaral ko sa Amerika. Litanya ni Vlad sa kanya nang tanungin niya ang kapatid kung ano sadya nito sa opisina niya. Wala akong idea na may plano pala sina papa at mama na ganyan he said. Wala kang idea o idea mo ito. Akusa ng kapatid sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga. Of course Leon ang iisipin ng kapatid niya na siya ang may gusto na umalis ito ng bansa, para hindi na makagulo pa sa kanila ni Penny, pero wala silang anumang pinag-usapang ganon ng kanilang papa nang mag-usap sila. Ang tanging napag-usapan lang nila ay tungkol kay Penny. Sinabihan siya ng ama na huwag lalakoan at sasaktan si Penny, dahil tiyak daw na magagalit ang mga magulang ni Penny. Iyon lang daw ang pakiusap sa kanya ng kanyang ama, na sana mapagbigyan niya, and of course nabanggit ng ama na kung pwede at kaya naman daw niya mahalin na rin daw niya si Penny, para naman mas maging matatag ang kanilang pagsasama. Sa ngayon nagsisimula na siyang mag-enjoy sa company ni Penny, pero walang kasiguraduhan na mamahalin niya ang asawa gaya ng nais ng kanilang mga magulang. Siya din naman hindi niya alam kung kaya ba siyang mahalin ni Penny. Bata pa kasi ito at baka nadadala lang sa mga nangyayari sa kanila ang asawa. Masyado pang maaga para masabi niyang kaya nilang mag-asawa ang magmahalan, lalo na napakabata pa ni Penny at siya ang unang lalaki sa buhay nito, at siya naman kahit mas may edad siya kay Penny at marami nang nakasamang babae, wala naman siyang idea kung ano ba ang pagmamahal. Never pa siyang nagmahal sa mga nakasama niyang babae, basta nag-e-enjoy siya iyon na iyon masaya siya. Kahit naman si Jackie na karelasyon niya ngayon ay alam niyang hindi niya mahal, dahil wala siyang idea about love. Kung ma-enlighten siya ni Penny about love, baka pwede pa niyang mahalin ang asawa. Sa maniwala ka o hindi wala akong kinalaman sa gustong mangyari ni na papa at mama, he said. Cut that kung sana noon pa ipinaalam na sa kanya ni Vlad na may pagtingin ito kay Penny, baka nagawan pa niya ng paraan. Baka hindi na siya pumayag pa sa kasunduan at nagpaubaya na lang siya sa kapatid, di sana hindi ito nasasaktan ng ganito ngayon. Handa naman siyang magparaya para sa kapatid. Pero sa status nila ni Penny ngayon hindi na niya kayang bitiwan pa ang asawa. Una kasal na sila at legal ang kanilang kasal, ganap na silang mag-asawa. Pangalawa may nangyari na sa kanila ni Penny at hindi lang isang beses kundi maraming beses na. Kaya paano pa niya ipapaubaya si Penny kay Vlad ngayong pinakialaman na niya si Penny ng maraming beses at aaminin niyang nag-enjoy siya at nais pa niyang maulit iyon ng maraming beses. Vlad, hindi na maaring mangyari ang sinasabi mo. Mag-asawa na kami ni Penny he said mag-asawa. E ano ang nakita ko kanina dito? Halos nakaluhod na sa harapan mo si Jackie, para ano? Para paligayin ka ganun ba ah? Kuya, galit na hiyaw ng kapatid sa kanya. Nawawalan na ng respeto sa kanya ang kapatid sa pagnanais nitong makuha si Penny sa kanya. Ilang araw pa nga lang kayong kasal ni Penny, pero nakikipagkama ka na sa iba. Asak pa nito. Tama na. Hiyaw niya at napatayo pa mula sa kinauupuan sa inis na nararamdaman sa kapatid. Sasabihin ko kay Penny ang nakita ko banta nito sa kanya. Kung gagawin mo iyan, masasaktan si Penny. Akala ko ba ayaw mo siyang masaktan? He asked. Masamang tingin ang pinukol ng kapatid sa kanya. Nakita rin niyang naikuyom nito ang kamay na parabang nais nitong makipagsuntukan sa kanya. Mula pagkabata hindi pa sila nagsuntukan ng kapatid. Oo nag-aaway sila dahil sa mga laruan, pero hindi sila nag-away nito ng may pisikalan, at kung magpapangabot sila ng kapatid ngayon ito ang kauna-unahang pagkakataon at tiyak na masasaktan ang kanilang mama. Gigisingan ko lang si Penny sa katotohanan na kahit anong gawin niya hindi mo siya mamahalin, gagamitin mo lang siya. Asak nito sa kanya, yumigting ang kanyang panga, nais niyang sabihin sa kapatid na huwag nitong gawin iyon, dahil ayaw niyang masaktan si Penny, lalo na't maayos na sila at masaya sa pagsasama nila.
Pero wala siyang lakas loob para pigilan ang kapatid. Ayaw niyang ipaalam rito na natatakot siyang malaman ni Penny ang nadatnan nito sa opisina niya. Kuya, galit na hiya nito sa kanya at napadampa pa ng malakas sa kanyang desk. Vlad, saway niya sa kapatid na mukhang nakakalimot na kuya siya nito. Nais mo kong mawala dito sa San Nicolas para malaya kang magawa ang panloloko mo kay Penny, katulad na lang ng nakita ko kanina. Asak ng kapatid sa kanya. Pero hindi mangyayari yun, kuya. Hindi ako aalis ng San Nicolas kahit ipagtulakan pa ko ni na papa at mama. Hindi ako aalis rito, dahil alam kong kailangan pa ako ni Penny. Tiyak na wala na siyang matatakbuhan pa once na binitiwan mo na siya at iniwan na sa ere. Mahabang litanya ng kapatid sa kanyan. Batid niya ang galit sa mukha nito, pati na sa mga salitang binibitiwan nito sa kanya. Sa tagal na niyang kakilala ang kapatid, never pa niya itong nakitang nagalit ng ganito sa kanya. Kilala niyang masayahin ang kapatid, kaya nakakapanibago sa kanya ang ganitong inaasal nito ngayon. Kung hindi mo rin lang naman mamahalin at rerespetuhin si Penny, kuya, mabuti pang iwan mo na lang siya habang maaga pa at hindi pa siya nadudurog ng tuluyan at kaya ko pa siyang tanggapin, saad pa nito sa kanya. This time nagbago ang tono ng pananalita nito, pansin niya ang sensibilidad sa pananalita nito. Wala naman siyang planong saktan ang kapatid. Wala naman kasi siyang idea na mahuhulog ang loob nito sa babaeng matagal nang pinagkasundo sa kanya.